And speaking of kasalan, mga kaibigan, may balita kami na si Cherry Pie Picache ay ayaw na raw umattend ng kasalan. Kailangan ng gusto niyang kasalan ay naka-formal. Amerikana ang suot. Ayaw niya ng kasalang may barong Tagalog. Oh? Okay. Mga kaibigan, ito sa ating agawing eksena. Nakikiramay ang Star Talk TX kay Mark Heras. Totoo po ito. Sa pagpanaw ni Lola, si Mamang, yung Lola niyang si Dolores Santos, at ang mga labi po ni Lola ay nakaburol na sa kanilang tahanan sa Golden City, Santa Rosa, Laguna. Our deepest sympathies, Mark. Okay? Condolence, Mark. Opo. At sa pagbabalik, abangan ng aming T, The Tikpak Authority presents Lambok. Oy. At sa wakas, Yasmin Curdy at Baron Geisler nagharap na daw sa korte. Nasunod na. Teka muna. May tatanungin lang ako kay paring Ricky. Ano Ricky, napansin ng marami this week, parang meron ka daw mood swings. Mga Mood kaibigan, swing, yung ibig sabihin ng mood swings, pabago-bago ng, ng mood. Okay. Nung una daw, sad ka, pagkatapos, after 2 days yata yun sa polo mo, parang in-announce mo, iba na naman ang mood mo. Ano ba ang istorya talaga? Well, nasad ako dahil sabi na aking VDPA, Very Deep Penetration Agent, na yung isang show daw sa GMA, na inaabangan ko talaga yun. Inuuyan ko, kaya pag nasa office ako, tinututukan namin talaga, ay mag-i-end na. So, na kuryente pala ako. Sad ako noon. So, nung nalaman kong na kuryente ako, naging happy ako dahil hindi na pala totoo. Okay. So anong ginawa mo doon sa VDPA? Ikinulong ko siya. Doon sa isang kwartong madilim, walang bintana, walang aircon, at walang TV. Kaya hindi na mapapanood yung show na yun. Hindi niya mapapanood yung show na yun for mga 1 month lang naman. Every Friday, ang show na yun ay yung favorite ko, Bubblegum. Talaga. Okay. Tingnan natin. So tingnan natin to kung ano yung mga aabangan pa. Anong pruweba yan? Earlier this week, naging usap-usapan ng isang blind item na isinulat ng Star Talk TX host at Philippine Star Entertainment editor na si Ricky Lo sa kanyang Funfair column. A part of the article reads, and we quote, "I am sad. One of my favorite shows will soon fade out after 1 decade and half on the air. It's one of the most innovative, most creative, and most imaginative fun shows on local television." Unquote. 2 days later, inamin ni Ricky Lo na nagkamali ang kanyang deep penetration agent na siyang source ng nasabing pag-alis sa ere ng isang 15-year-old local TV show. Sa kanyang artikulo nitong January 19, 2011, pinangalanan na rin ng host columnist ang nasabing programa. A part of the article reads, and we quote, "That blind item the other day, about a decade and a half show, about to burst out on the screen turned out to be Corriente." The clue pointed to the particular GMA gag show Bubblegum. "I have already consigned the Funfair DPA who texted me that hot news to a soundproof isolated room with no contact with the outside world." Unquote. Sa kanyang artikulo, inilathala rin ang panig ni GMA Senior Vice President for Entertainment TV, Ms. Wilma Galvante. "It is certainly not true. In fact, we even reprogrammed our Friday night viewing so that Bubblegum will come earlier. Bubblegum is one of the flagship programs of GMA7 and it is still going strong." Bawi na naman yung na-release na item na yon, na-retract na. So, thank you din kay Mr. Ricky Lo for that. Actually, nagpapasalamat kami dahil napag-usapan buong linggo yung Bubblegum. Nagulat ako, even si Ogie, si Bitoy, talagang nag-react sila, lahat ng cast. Nagulat pero hindi alarm. Kasi for us, hindi naman gagawin ng network yun. Maganda yung ratings, tapos maganda ang viewership, at so far wala pa namang nagiging sakit ng ulo. Kaya ako medyo confident na medyo hindi totoo. Nakapuso Network finds no reason to end Bubblegum, one of its flagship programs, as it
grows stronger and continues to deliver its unmatched brand of comedy to its loyal viewers every week as it did for the last 15 years. In fact, it has been airing at an earlier time slot to cater to even more viewers since November 2010. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman talaga magkakaroon ng biglaang mga ganong pangyayari. At saka natutuwa pa nga rin kami dahil dun sa nangyari na yun. Kasi nabasa namin yung mga comments at yung mga sinabi ng iba na nakakataba lalo ng puso. Kaya pag-iigihin pa namin para mas magtagal pa. Totally exposed. Aldo Rebenica may kwento sa pagtanggap niya ng Modeling Awards sa South Korea. Abangan ng bagong machete. Live! Totally exposed. Jubel Salvador. Ibinunyag na hindi si Robin Padilla ang ama ng kanyang anak. Ayun, may isang Robin Padilla nga na, ayun, hindi naman ako pinabayaan. Totally exciting! Mga bida ng pinakabagong telefantasyon ng GMA na alakdana. Ubra kaya sa kamandag ng intriga? Abangan sila live! Totally exposed! Dingdong Dantes na nag-react sa mga umiintriga sa pagkakahirang niya bilang youth ambassador ng NCCA. Politika lang yan o kung ano man. It should have stopped when siguro after elections. Totally exclusive, Donna Cruz. Nilinaw na nagbigang siyang battered wife. Rumors din doon na nakadating siguro ng bagong marriage niya, di ba? Yung- Early years of your marriage na Parang alam ko mukhang hindi daw okay. yung binubugbog daw ako. That's it. Totally exclusive, Yasmin Curry at Baron Geisler na nagharap ng muli sa korte. Baron nahaharap na naman sa bagong reklamo. Pero pag halik-halikan ka, hindi pala yung pambabastos. Totally explosive, Senator Bong Revilla. Pinayuhang magpalihap si Baron Geisler. May mga artista na nalulunod sa isang basong tubig. Nakakita lang ng konting kinang nasisilaw na. Akala mo kung sino makakasta. Huwag kayong malasing sa kasikatan nang hindi kayo maging ngenge. Who you? Where na me? Star Talk CX. Get the latest showbiz issues straight from the Star.